takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado? Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? At hindi po pwede yung 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon, ano, baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at masterminds of flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang, excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas. No? Kaya pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng palitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito, sir. For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung sa bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta.
So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang nakaka yun ang nakaka sabihin na natin nakakaano sa parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon walang parang hindi sinasaisip kung anong makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan, ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan, no? Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial nag-increase from 13 pesos halos 16 pesos per kilowatt hour itong buwan na to, no, itong billing period na ito. At kung ikaw naman ay may tindahang maliit, no, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon, no? Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nila isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan na eh. Yun ang problema. Mm. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, Mm. baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip ng gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin, ano? Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no? 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki yung taas. Ganon din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin, no? Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabuti lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. No? Isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, no? Yun ang iisipin ng taong bayan, no? Po, sir, ito ay mga tanong na para po sa kalinawan ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record,
tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan. Both si Senator Chis at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon, wala naman na isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na doon sa Gatchalian Group. Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Chis at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong. Ano? Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta na Malacanang ang si Senator Tito Sen at yung isang Tulfo at tinawag niya ring aso ito si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon, move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero sino ba nag-umpisa? Di sila rin naman, di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional, ito si Senator Alan, delulu, kung ano-ano, no? Kaya nga, dun mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So, maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to bring everybody together and move on, no? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal.
Oo, patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir. Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Chis Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Eh di parang confirmation din na totoo nga ang tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir, Yun ang inonor kinilala eh. Y- Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, Mm. meron din ako nagamit na salitang tuta eh, hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon. Opo, na-pick up yata. Opo. Sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ang tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin Hindi pasok. na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa ito Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung pagtalakay ito kasi 4 na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, 4 na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalye ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no. Hindi maaring irigalo ito sa July, ano. At pangalawa, nung hindi pa nangyayari itong gulo sa Senado at hindi pa pumuputok ng todo-todo itong mga pananakip butas sa Blue Ribbon Committee hearing. Nagumpisa na yung iskandalo pero yung pag-hearing sa Blue Ribbon Committee hindi pa nagiging malaking problema. Ang aking pananaw nun ay maaring umabot pa sa 16, no, ang hindi magko-convict, no? Ibig sabihin, yung iba doon boboto for acquittal at yung iba doon mag-a-abstain. Ang abstention kasi, pag hindi ka bumoto, nag-abstain ka, that is counted in favor of the impeached, yung tinatry na impeachable officer. No? Kasi kailangan 16 to convict, no? Or 2/3 of the Senate. Ngayon, medyo gumugulo ng yung usapan kasi may dalawa na baka hindi maka-attend, no? Yung isa sinuspend for 90 days. So ibig sabihin hanggang Setyembre suspended si Senator Jinggoy at yung isa naman ay nagtatago at malamang sa hindi ay hindi naman sisipot sa July 6, no, which means 22 na lang sila na attend ng trial, but still 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin, 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. No? Opo, dinagdagan mo pa kasi, Sir Lito, na mga issue ngayon sa ekonomiya, mababang ekonomiya. Recently lang, may survey, social weather stations yata yun, o maliit na naman yung ratings ng administrasyon
mula po sa mga respondents, mga Pilipino. Tapos, pinasasama naman nila ang imahe ng Vice Presidente. So, tingin mo sir, ano ang maninimbang sa tao? Yung kahirapan o itong impeachment ni VP Sara? Ah, ayokong magsalita ng ano no, ng parang para akong masyadong pessimistic o para akong tawag dun ano parang nagpe-predict ng doom o predict ng gloom rather no ng masama. Pero ah, sa lahat ng indicators ng ekonomiya nakikita natin na we're not over the hump. Miski sabihin nating nagkaayos, pero huling balita mukhang hindi pa rin pumipirma ang Iran. Ha? Si Trump pa lang ang pumirma. Yung huling balita ko kaninang hapon. So, bagamat magkaroon man halimbawa ng kasunduan doon sa Iran, no? Ang epekto niyan sa ekonomiya natin ay matindi hanggang sa at the very earliest first quarter of next year. Ibig sabihin, yung yung presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng fertilizer, lahat yan ay hindi manunumbalik sa dati. Maaring bumaba ng konti pero tuloy pa rin. And then we are facing a super El Nino. No? Maraming mga maliliit at medium, small and medium scale enterprises, lalo na yung mga tinda-tindahan sa mga mall, magsasarahan yan. No? Dahil humihina rin ang consumer confidence. Nagtitipid ang tao eh. Ang ordinaryong mamamayan, no? Yung meron pang titipirin, ano? Yung middle class, wika nga, no? Yung kasi mahirap na mahirap, talagang wala nang titipirin yan. Isang kahigisan tukayan. Ang problema niyan, ano kakainin sa araw-araw. Yung middle class magtitipid yan. Yung mga non to necessary items like damit, bagong hindi mo na yan gagamitin kasi may mga mas mahalagang babayarin tungkol sa presyo ng kuryente, pagkain at lahat, no? So I do not see a silver lining in the economy, no? Until the first quarter of next year at the best, no? Maaring depende sa super El Nino na yan, gaano katindi at gaano katagal. Kasi pagka may El Nino, mas malakas din ang bagyo. So kung tumama ang bagyo sa atin ng Setyembre, Oktubre, kung kailan umaani tayo ng palay, abay, napakalaking problema niyan, no? Baka walang solusyon diyan, baka pumila ang tao sa bigas. So, yung mga problemang yan ang mananaig sa damdamin ng taong bayan. So it is up to us and up to media, up to both social media and traditional. Although yung traditional media, hindi mo maintindihan kung bakit ganyang parang kasama na sa pagtatakip, no? It's up to us to remind people na ayan, kaya nangyayari itong lahat ng to, yung lahat ng dapat na gamitin ng gobyernong pera para tulungan ang taong bayan, nakulimbat na. So babalik na naman, again, as you discussed earlier, babalik na naman yung iskandalo sa flood control. Babalik na naman, hindi lang naman flood control, pati sa gamot, di ba? Nababasa natin, naririnig natin yung sa Department of Health, no? Pati mga gamot, halos lahat na yata ng ahensya ng pamahalaan ngayon, kanya-kanyang pangungulimbat ang ginagawa, no? Corruption has become the biggest reason why people continue to suffer under this administration. Opo, tsaka recently sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung diskontento raw sa mga nasa hanay po ng AFP ay umaabot na raw sa pinakamababang rango, meaning yung nasa foot soldiers na daw mismo. At sabi po, nababahala po ang dating Chief PNP na baka raw gamitin itong mga komento o itong sapantahan ng mga nasa serbisyo para po magkaroon ng anarchy dito po sa bansa. Ano tingin mo doon, sir? Impeachment, kahirapan, krisis, halo-halo na po kasi. Well, the lower they are in the military rank, no, the more difficult their life is. Kasi ang sweldo niyan, miski na dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sweldo ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi pa rin makaagapay yan sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. So they really feel it. Kung tayong mga ordinaryong mamamayan, we feel the difficulty, the cost of living, no? Sila din ganon, ano?
Tapos hiwalay pa sila sa kanilang pamilya nila nandito sa sila kung saan-saan pinapadala sa ating bansa, no, sa ating kapuluan. So, totoo 'yon, yung sinasabi niya at hindi lang naman galing sa kanya. Narinig ko na rin yan sa ibang mga retired colonels and generals, no? At in fact, ang sabi sa akin yung regional battalion commands pababa, malaki ang disgusto. Pero hindi naman natin matansya kung aabot 'yan sa sa extra constitutional na gulo, no? Wag naman sana kasi total 2 years, more than 2 years, less than 2 years from now magkakaroon na tayo ng halalan, ano? Pero totoo na meron talagang disgusto sa hanay ng ating kasundaluhan. Opo. 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 Sir, huli na lang, sir. Kayo po ang nagbanggit, no? Isa sa mga nagbanggit doon sa plano po na Constitutional Assembly. Baguhin po ang konstitusyon, wala po election sa 2028. Pinika po ni Senator Amy Marcos. Ano ang monitoring niyo, sir? Buhay pa ba yung usaping yon? Batapos sabihin on air ng mga senador on the record na di nila gusto yung plano na yon at magkakaroon ng election sa 2028. Meron din pa po kayong mga ganong chatter? Akala ko ay humupa na yon pagkatapos ng privilege speech ni Senator Amy kung saan maraming mga senador sa mayoriya pa na nagsabing hindi sila papayag. Pero kahapon at kaninang umaga, may mga sources ako, no? Una, isang mayor, isang sikat na mayor, kilalang mayor, no? Ng isang malaking lungsod. Tapos dalawang congressman ang nagsabi na meron silang nauulinigan na planong mag-convene ng joint session of Congress pagkatapos ng SONA, no? Kasi nagjo-joint session lang ang Kongreso, mababa at mataas na kapulungan pag SONA, no? Under normal circumstances, that is the only time. Pero ang sinasabi, mukha daw magpapatawag ng joint session, no? At papayag daw itong bagong mayoriya ng Senado para sumama doon sa joint session. Ibig sabihin, baka nagpaplano na naman nung CONAS or kung anumang paraan para baguhin ang ating saligang batas at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Hindi pa po ba sapat yung impeachment para po harangin yung kalaban? Kung hindi ma-impeach. Di ba? Kung hindi pwede ito naman, walang katapusan, no? Sapagkat parang talagang gagawin ang lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan si Inday Sara Duterte na maging Pangulo at para mapalawig ang kanilang, kung hindi man sila, yung kung sino ang gusto nilang pamuno pagkatapos ng kanilang termino. Ako po. Sir, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Nako, marami pong nanonood ngayon na overseas Filipino workers. Umaga po sa kanilang mga lugar ngayon, tanghali, hapon. Ano po ang inyong payo at huling mensahe ngayon pong weekend? Huling mensahe ko, MJ, no? Huwag silang bibitiw, no? Huwag nilang kalimutan, huwag nilang kakalimutan na sila ay naghihirap ngayon. Sila ay nakalulugod na ang kabuhayan, lalo na ang kinabukasan ng ating saling lahi. Dahil sa sobra-sobrang korupsyon na nangyari sa nitong nakaraang 3 at 4 na taon na ngayon. Itong flood control scandal na hindi lamang nasisira ang mga kabuhayan at hindi lamang nagugulo ang ating mga buhay at pera natin yung nawaldas, napunta lamang sa iilang mga sakim na congressman at senador. Kung hindi, no, maliban pa dyan, yung may mga buhay na nawala dahil sa mga flood, mga pagbaha, no? Nakalulungkot nga, meron pang earthquake tayong may lindol pang napakalakas doon sa Sarangani at sa South Cotabato. Pero maliban diyan, ilang daan ang namatay dahil sa pagbaha, hindi lamang sa kung saan-saan lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa Metro Manila, no? Hindi natin huwag nating kalimutan ito. Patuloy nating pakinggan ang katotohanan. At sana naman pero parang hindi ko maintindihan paano mo naman iisipin na si Erwin Tulfo
hindi gagawin ng pagtakip ng katotohanan, mukhang kasangkot din siya, no? Parang hindi ka na magkaroon ng tiwala sa Senado ngayon, sa mayoriya ng Senado, na gagawa ng paraan para mailahad ang buong katotohanan. Pero huwag tayong bibitiw. Bilang mamamayan, dapat tayo mismo ang patuloy nating i-insist, patuloy nating hingin, patuloy nating diskubrihin kung ano ang katotohanan at sino ang mga dapat managot dito sa flood control scandal na to. Yan po mga kababayan, ang political analyst at strategist si Sir Lito Banayo. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo. Sa SMNI. Po, yan po mga kababayan, ang ating panayam. Narinig nyo yon.